Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Low Carb Q&A. Before sumagot ako ng mga questions regarding low carb, sa mga baguhan po dyan, or doon sa mga nagsisimula na, litong-lito, maraming mga concern, health issues, eto pa, kapag may health issues kayo na hindi gumagaling, inom kayo ng inom ng gamot, baka low carb ang makakapagpagaling sa inyo. Why not do it? Siyempre, kailangan guided. Kasi kung wala kayong idea, ang ginagawa nyo lang, experimentation. Napakahirap yan because sunod-sunod, no? Sunod-sunod ang mga questions na mangyayari sa atin when we do low carb. Okay? Kaya nga, importante dyan, if you have ideas, no, sa low carb, learn more. Paano? Siyempre, kailangan magsaliksik, magtanong, or no, magpakonsulta, magpag-guide. Importante sa atin is knowledgeable tayo, or alam niyo yung ginagawa natin may basis. Katulad ng pagtatanggal ko ng mga medication, it should have basis na may reason bakit magbabawas tayo ng mga gamot. Bakit nagbibigay tayo ng gamot? Bakit hindi kailangan? Bakit pwedeng kailangan natin? Lahat to ay individual approach pa rin. Hindi pare-pareho ang paglo-low carb ng bawat isa sa atin. Katulad nga sa mga napapansin ninyo, mag-asawa kayo, naglo-low carb, bakit si husband, ang ganda ng kanyang laboratory, same lang kaming kinakain, bakit ako ang taas ng cholesterol ko? Same lang naman kaming kinakain. So, yan yung mga dumarating sa atin na mga questions. Bakit hindi katulad nito, hindi katulad niyan? We are individual po tayo, ha? So, hindi tayo pare-pareho. Kaya nga, nandito ako. If you have questions regarding low carb, or fasting, or regarding sa mga fluids ninyo, sasagutin natin yan. Kaya nga, bawat isa sa atin, we are the pilot of our health destiny. Kung tayo may mga health condition gusto nyong ma-address, this is the right time. Ito nga sinasabihan kong mga pasyente ko na matataas ang sugar, you need to start now. Huwag nyong iisipin na may gamot na magpapababa. No. Kung maaari, walang gamot, kaya natin. If you are firstly diagnosed as diabetic, no? First time lang na na-diagnose kayong diabetes, I will not give medication. I will change your lifestyle. I will change what you eat. Ituturo ko paano natin pabababain ang sugar ninyo sa pamamaraan na natural. Walang iniinom na mga synthetic medication. Kayang-kaya. Marami nga akong mga pasyente, ang tagal-tagal, dekada nang iniinom ang medication, and yet hindi nakokontrol. Nung nagpa-guide, nagpa-check up na sa kay Doc Bry, etong mga napapansin ko, bakit bumababa ang sugar nila? So, nagbabawas na tayo ng medication. And of course, kailangan ng follow-up kung talagang totoong hindi na tataas ulit. Every 3 months follow-up, normal FBS HbA1c. Siyempre, merong iba, nagpapakonsult, Dok, tumataas ulit. Siyempre, bumabalik ulit sa kinagisnang lifestyle. Kaya nga, if you know, notice ninyo na nung nag-low carb kayo, nakontrol ninyo ang sugar ninyo. Nabawasan ang medication, hindi na nag-shoot up. Ibig sabihin nun, yung lifestyle ninyo ang dapat inaayos natin. Not the medication. Okay? Kita nyo, napansin nyo, bumababa ang insulin ninyo. Napansin nyo, natatanggalan kayo ng oral medication. Kayo na mismo, makakaalam yan,
Paano ko nalaman? Marami po akong mga patient, no, na do it yourself, pero eventually nagpa-consult na rin sa akin kasi gusto pa nilang malaman ng malalim paano tong low carb, ano magiging future nila, ano magiging kahinatnan ng pag-low carb nila. Pero ang laki daw ng difference. Bakit nag-i-improve ang aking sugar? Bakit nag-i-improve ang aking blood pressure? Aba, yung iba pa nga, CKD5 naging CKD3B. So, bakit? May question tayong bakit dun sa mga pasyente ni Doc Bry, nag-i-improve ang kanilang kidney function? Ang alam ko, hindi na nag-normalize or hindi na mag-i-improve. You do not reverse the damage done sa kidney. But how come? Yung CKD3B naging 3A, naging 2. Yung 3A naging CKD2. Bakit nag-i-improve yung kay Doc Bry? Aba, yun nga ang mga questions na ating dapat na itanong. So, natutuwa ang mga patients, no? Kapag nag-undergo sila ng consultation, and alam nyo, pagka binanggit ko na yung mga out dito, napapamulagat sila eh. Ha? So, hindi nila ma-imagine na eto mga food na akala nila healthy, pwede palang i-out. Kaya minsan tanong na sa akin, Doc, ano na lang kakainin ko? Of course, may kakainin ka. Ang mahalaga, naayos natin itong mga kinakain ninyo. Hindi lang pagkain ang aayusin natin. Aayusin din natin ang mga tubig na iniinom. Okay? Pwedeng exercise para lalong lumakas ang ating katawan. Huwag nating hayaan na puro nutrition lang ang gagawin natin. No. We need to focus, no? Sa unang pa nga, right mindset. Pangalawa, yung nutrition. And then, you will do fasting. And then exercise. Of course, naka-incorporate na dyan yung mga fluids na inumin natin, yung sleep time natin, siyempre yung stressors natin, babawasan natin. At alam ko, marami magsasabi, napakahirap na itong gagawin ninyo. Of course, as a nation of rice, as a nation of bread, no, puro pasta, mga pansit, mahirap talaga ang mag-low carb. Pero kung ito na lang ang solusyon dun sa inyong health concern, why not? Kung dun nga sa ibang bansa, ito ang kinakain nila. Wala silang rice. Yung iba, wala ring bread. Hindi sila kumakain. Pwede nating gawin. Individualized approach, yes, yung iba pong na walang mga health conditions na malala, okay, pwede rin naman natin ma-consume yung mga sinasabi natin mga starch, mga bread, mga as long as nasa kosher food list kasi yan, titingnan natin, i-individualize approach natin sa inyo. Kung wala kayong health condition, o kayo mga teenager, mga anak natin, yes, they can eat fruits. Okay? Ang mahalaga, tanggalin natin ang mga processed sugary food, sugar drink. And syempre, yung palaging labas, yung mga pagkain sa labas. Need natin, ibalik natin yung mga healthy foods naman. Para sa, in the near future, eto na ang future nyo. Healthy future. Healthy future for your kids and healthy future for your mga apo. And of course, sa sarili din natin na tatagal tayo, hahaba ang buhay natin. Pero do not forget, low carber tayo, hindi tayo immortal. So, pwede rin tayo magkasakit. May mga factors bakit nagkakasakit pa rin tayo. Mga puyat, mga bacterial infection, no? Pwede pa rin tayong mahawa. Kaya nga, palagi natin tatandaan na palakasin natin ang ating mga katawan. Okay? Hindi madali ang low carb. Kaya buti na lang, dumadami mga doktor, mga physician na nag-a-advocate ng low carb. Tutulungin namin na ang mga health concern ninyo na mas mag-improve compared dun sa dating kinagisnan natin, no? Na ito ang
nakaka-amaze pa nga dito, no? If I did not challenge yung dating pamamaraan ng paggamot, hindi ako makakaranas ng mga pasyente na nag-i-improve ang health. No. Kasi, nag-handle na ako dati ng mga pasyente, bigay lang ako ng bigay ng medication, wala akong ina-advise sa lifestyle nila, walang gumagaling. So, ngayong nagmamanage na ako, na ini-incorporate ko ang lifestyle, ang kinakain, activity, yung mga tubig, yung rest, mas maraming gumagaling. Mas maraming nababawasan ng medication. Kaya nga, magugulat kayo, bakit ako nagtatanggal ng medication? Siyempre, may basihan po yan, may basis. I need monitoring of your BP, I need to see your sugar, I need to see the patient. Para masabi ko na pwede tayo mag-advise na magtanggal ng medication, and then we will still monitor your BP. Okay? Huwag niyong kakalimutan yan. Disiplina pa rin. Yes, mahirap siya. Pero imagine mo, a life without medication, a life without costing, di ba? Magkano ang cost ng mga gamot ninyo? Ang lalaki, yung iba. 2,000, 8,000, 10,000. Nagulat nga ako, isa is, Dok, 85,000 a month ang nagagastos ko. Wow. Imagine mo yun. Kung na-reverse mo ang inyong health condition, na-lessen yung mga gastusin ninyo, aba, yung problema kang bibilhin na pagkain, kung ma-lessen yung mga gamot ninyo na binibili, hindi nyo na problemahin yung mga pagkain na gusto nyo bilhin. Eto, if healthy yung gusto nyong kainin. Because if you are going to focus more on unhealthy choices of food, yan ang detrimental sa ating health. Sa ngayon, hindi nyo mararamdaman. But wait, 5 years, 10 years, 2 decades, baka dyan mo makikita ang side effect ng mga unhealthy choices of foods, unhealthy choices of your lifestyle. Okay? Kaya, dito tayo to answer questions dun sa mga naglo-low carb, yun sa mga nalilito pa rin, eto na. Alright? So, tandaan po, no? Etong live ko ito is not, is for educational purposes only, additional knowledge. Huwag niyong ituring na diagnosis po ang mga binabanggit ko. At kung may mga health condition po kayo, please magpakonsulta po kayo sa inyong trusted doctor. Okay? O tandaan po ninyo, dito sa darating na Mayo 16, nandyan kami for a free health talk and a free consultation sa Pagadian Low Carb Conference. Pagadian. Ba? Mindanao ulit. May 18 sa McQueen's, Cagayan de Oro. May 19 sa Amigos Cafe. Balingasag. Okay? Misamis Oriental po. So, kita-kita po tayo dyan. At, ilista nyo na yung mga questions ninyo. Okay? Ayan. May nagtatanong, sa Cebu naman, baka naman, nako, pagdasal nyo, pagka meron akong race na half Ironman sa Cebu, August yata yun. Magkakaroon tayo ng health talk dyan. Okay. Hello? Paano mag-start ng low carb? Napakasimpleng tanong. Yan ang maganda. Okay. Paano mag-start ng low carb? Tanggalin niyo po ang mga processed food, sugar drink. You need to eat home-cooked meal. Okay? You need baseline labs bago kayo mag-start ng low carb para alam natin kung may mga problem na kayo initially. Kasi baka magulat tayo. Dok, nag-low carb ako for 3 months na. Tapos ang tataas ng sugar, tataas ng CREA, BUN. We need to have baseline lab results. I know, nakakatakot makuha na ng dugo, no? But this is the right thing na gagawin ninyo. Take charge of your health.
Kaya start na tayo, lab results, then tanggalin natin ang mga processed food, sugar drink. Unti-unti, tinatanggal natin ang carbs, so yung mga rice, bread, and pasta or noodles, tinatanggal po natin. Okay? Pero, need natin magtimpla na ng electrolytes. Why? When we start a low-carb nutrition lifestyle, nadidehydrate po tayo, ha? We will excrete more salt. So, we need electrolytes. We need to have a mixture of ingredients para makagawa ng electrolytes. Then, sip lang, spread throughout the day. Watch out for this. Okay? So, ingat po kayo. Pagka nag-start tayo ng low carb, ito yung titingnan ninyo. Nahihilo, sumasakit ang ulo, nanlalata, minsan may palpitation, okay? Masakit ang pangangatawan. Okay, yan yung mga discomfort na mararamdaman ninyo. So we need electrolytes. Listen to your body. Pag hindi nawala ang nararamdaman by drinking electrolytes, malamang gutom na po tayo. And if hindi pa rin nawawala, gutom na, malamang nagpupuyat kayo palagi. So please, dun sa mga nakakaramdam ng mga discomfort, need nyo talagang magpa-consult. At lahat po ng mga health conditions, yan, kailangan ng consultation muna sa inyong trusted doctor. Okay? Lalo na kung diabetic po kayo at nag-i-insulin, mga CKD, mga chronic kidney disease, yung mga may cancer, and yung mga elderly or sa tingin natin na hindi nababantayan, need natin tingnan pa rin. Okay? At tandaan ninyo na importante pa rin ang safety when doing this low carb. Okay? Kasi kung mali-mali ang gagawin ninyo, ang dami nyong mararamdaman discomfort na yung iba natatakot. Yung iba nagpapa-admit na. Okay? So maganda dito, consult, baseline lab result, then saka tayo mag-start. Okay? Ayan. Okay, Doc, ano po gagawin ko? Pabalik-balik ang pamambaga dahil sa uric kahit may maintenance na gamot. Imagine mo, no? If you have high uric acid, sigurado bibigyan tayo ng medication to lower your uric acid. Ngayon, if you have inflammation, high uric acid, then inflammation, namamaga mga joints, ang sakit niyan, hindi kayo makakalakad. Baldado kayo dyan. Okay? Take out all those processed food, those high carbs, tanggalin nyo. Yung mga fruits, iwasan nyo muna. Kasi lahat ng mga sugar, fructose, sucrose, lactose, glucose, iwasan nyo yan. Yes! Pansinin ninyo, kung yan, every month, in pain kayo habang naglalakad or iapak mo lang paa mo, in pain palagi, monthly na lang. Iinom ka ng medication, mawawala yung pain. After ng medication, bumabalik ang pain. Imagine nyo, parang kakambal nyo na ang pain. Walang masama kung tatanggalin natin itong number 1, syempre yung alcohol, tanggalin natin. Itong mga sugar, tanggalin natin. Okay? So, need natin mag-adjust lang. Pansinin nyo, kung nawawala ang pain, ibig sabihin, tama nga, natanggalin ko itong mga pagkain na to. Okay? And of course, huwag tayong ma-dehydrate. We need to drink our fluids. Okay? Kahit hindi po tayo nauuhaw, need natin inumin mga fluids natin. Magbibigay ng reversal doon sa mga discomfort na nararamdaman natin. Kasi kadalasan, dehydrated lang yan. Kaya nga marami akong patient, Doc, nung uminom ako ng electrolytes, nawala yung mga nararamdaman kong palpitation, nawala yung nararamdaman kong mga headache or dizziness. Ibig sabihin, dehydrated po tayo. But not all of them, no, na dehydration ang cause. Pagka may palpitation, pwedeng may heart condition. So kaya nga kailangan natin ng baseline lab results or consultation muna para malaman natin kung may mga heart problem na tayo. Okay? Madali pero mahirap gawin. Madaling sabihin, mahirap gawin ang paglo-low carb. Kaya tandaan natin, hindi masama ang magtanong
Tanong po tayo, ha? Sa mga may mga health condition, need natin ng baseline labs. Okay, ayun. Bakit daw nag-flare ang kanyang gout kahit na naka-strict low carb? Ano po ang dahilan? Okay, I don't know what kind of strict low carb ang ginagawa natin, no? Baka naman dehydrated po tayo. Kadalasan, no? Hindi kayo umiinom ng water. Tapos mapansin nyo, bakit parang may sasakit? Pansinin nyo yung kinakain niyo. Kung may mga fruits palagi, may mga sweetener, tanggalin nyo muna. Baka nagde-dirty low carb kayo. Kung strict low carb po kayo, lutong bahay yan, no? At kung strict low carb na lutong bahay, hindi kayo kumakain sa labas, yan, baka naman kulang sa fluids. Okay? Fluids na ang kailangan natin. Okay? Baka, o nga pala, pwedeng processed meat. Okay? Ingat po tayo sa mga binibili natin na nakabalot na. Much better, punta kayo sa wet market, bagong katay, bagong karne ang inyong bibilihan. Okay? Marami kasi ako mga pasyente, nagpapadeliver lang sila ng mga meat. So, mga low carb food pa. Nako, hindi nag-improve ang health condition. Bakit? Paano? Ang kinakainan niya, mga iba ang gumawa. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga hinalo. Kasi this is a business. Kailangan masarap ang pagkain na to. Sasarap din naman ang pagkain natin when ang taste buds natin nasanay na sa salt and pepper. Yung ibang mga patient ko, nung nasanay sila sa salt and pepper, sabi, ay, masarap pala. No? So, pagka masyadong malasa, ayaw na nila yung mga malalasa. Mas gusto na nila yung plain salt and pepper at healthy pa. Okay? Ayan. Nagkakaroon po ba ng neuropathy, ang cholesterol, pati triglycerides? Okay, if we are going to talk about neuropathy, usually, sa nerve yan, damage. Most common cause ng mga neuropathy, nasa mga may diabetic. Yan yung mga diabetic neuropathy. So, tinutusok-tusok. It's not the cholesterol na nagkakos na. Okay? If you have high triglycerides, high cholesterol, yun yung delikado. Pagka mataas ang triglycerides, nakakatakot ang cholesterol nyo. But if you have normal triglycerides, high HDL, kahit elevated ang cholesterol natin, nothing to worry. As long as all other parameters are normal, nag-e-exercise kayo, fluids, nagpa-fasting, sleeping properly, nothing to worry po. Okay? If you're worried na masyadong mataas, you can lower that down through natural means. Paano? Do fasting and do exercise. Pwede pong bumaba yan. Hindi yan overnight, hindi yan month. Yung iba, it will take them a year or 2 years bago mag-normal. Marami po akong mga nagpa-follow up sa akin, without taking medication, nag-low carb, ang gaganda naman kanilang mga blood parameters. Kaya, kung sa tingin ninyo, hindi nag-i-improve ang health ninyo sa inyong lifestyle ngayon, why not try low carb? Okay? Ako po, Doc, 137 ang creya ko, high uric acid, ano po dapat po diet? Salamat po. Okay, need ng special ang mga pagkamatataas ng creatine, Kasi i-explain natin how na nagkaroon ng ganyan na sa health condition na ganyan. So aayusin natin ang health condition, yung mga dapat na hindi kakainin, Meron kasing ang alam nating healthy, yung pala it can also damage pa rin pagka sobra. Kaya yung sinasabi natin na moderation, napakahirap gawin. Kasi ang tingin natin moderation, yung pala sobra-sobra. Okay? Kay Doc Bry, alam nyo ang moderation sa kanya, sa akin, anong moderation? May araw na hindi kayo kakain nun. So, ang moderation sa akin, this food can be taken 2 to 3 times a week. Huwag po daily. Yun ang importante doon. Okay? Para yung cravings natin,
hindi bumabalik. Okay? So parang kahit hindi mo kainin, okay lang. Kasi marami sa atin, no? Yung cravings mo, paano nyo nalalaman na ang cravings bumabalik? Hinahanap-hanap nyo yung pagkain yun. Parang after a meal, parang sasabihin nyo, parang kulang. Parang kulang pagka wala ito. Cravings po yan. Okay? Yan. Okay. Nag-dialysis po ako, babalikan pa po ba? Okay. Ang goal na natin dyan, no, if someone is in dialysis, is to decrease the frequency of dialysis. Kung tatanungin niyo po ako, yes, meron po akong patient from 3 times a week, naging twice a week na. There is a 0.2% to 8%, no? Although nasa ibang bansa ang studies na to, may 0.2 to 8% that you can recover sa dialysis. Maliit lang yon. Kasi kung milyon-milyon ang nagda-dialysis, i-ano mo sa 8% or 0.2 to 8%, napakaliit. Pero may chance. Okay? Yun yung maganda. May chance pa rin. So, wag po nating hahayaan na pag sinabi sa atin, no, nagda-dialysis tayo, sasabihin sa atin, pwede mo nang kainin lahat ng gusto mo. Total, nagda-dialysis ka na. That is totally wrong. Wag niyo pong gagawin po yun. Kainin niyo pa rin ang pinaka-healthy food na kakainin ninyo. Wag kayong papayag na, kasi kung lahat pwede mo nang kainin, di lahat ng processed food, mga sugar, yung mga favorite natin, no? Tanggalin na po natin. These foods are inflammatory. Na kahit na nagda-dialysis po tayo, it will also give damage sa ating kidney, not only sa kidney, pati sa ating ibang mga organs. Kaya, kahit na nagda-dialysis po tayo, you need to eat the healthiest food, no? Nutrient-dense food. Mga natural na pagkain. Okay? Ayan. Okay. Okay lang ba itigil ang maintenance? No. Doktor lang po ang pwedeng magsabi na itigil or bawasan natin. No. Hindi po dapat tayo self-medicate. Marami pong nagkakaroon ng problem dyan. Okay? So, ang gagawin niyo, consult, mag-journal kayo ng blood pressure, then follow up, pakita ninyo. Okay? Ang mahalaga dyan is nababantayan natin ang BP, yung mga lab results natin, nababantayan din natin. Okay? Other than yung ginagawa nating mga lifestyle na to, low carb lifestyle, syempre, we need to monitor lahat. Kung sugar man, kung BP man, lahat i-monitor natin. Okay? Then, doktor ang magtatanggal ng mga meds nyo. Ha? Okay. Daming mga Okay. Good evening po. Para nag-LBM na normal lang po ba pag naglo-low carb? Okay, if nagda-diarrhea po kayo, pakitanggal po ninyo ang Epsom salt sa electrolytes ninyo. Okay? Laxative po yan, so tanggalin po natin. Yan. Okay. Ano pong meat ang allowed sa may CKD 3? Okay. Sa akin, no, allowed ang meat but limited yung protein. Kino-compute po yan. Okay? So you need to have consultation para tama po ang gagawin ninyo sa inyong journey, lifestyle as having CKD. Okay? Okay. Okay. Ayan. Good evening. Gano'n po ba dapat kadami kainin na karne pagka may gout? Okay. Ganito po yon. Pagka may gout, tanggalin nyo po mga processed food, mga high carbs, tanggalin na natin. Tinapay, pasta, rice, biscuit, sugar food, tanggalin ninyo. Then, eat your food properly. 20 times you chew it. Okay? 20 times chewing it before swallowing.
Listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Tandaan po ninyo, nguyaing mabuti para mag-trigger ang satiety center natin. Malalaman mo na lang yan, uy, hindi na ako gutom, kaya wag nyo nang ubusin yung mga tira. Or, kung may sobra man, tumigil na kayo. Yan ang problem sa ating mga Pinoy. Hindi gutom, kumakain. Kaya nasosobran tayo ng mga protina. Okay? Yung iba, kung ano-ano ang kinakain natin, hindi naman gutom. Okay? Be wary. Listen to your body. If not hungry, stop eating. Yan. Okay. Paano po kaya mag-low carb ang high uric cholesterol triglycerides? Napakadali po. Umiwas kayo sa pagkain sa labas. Tingnan nyo, magno-normal ang triglycerides nyo. Okay? Yung uric naman, tanggalin yung mga prutas, mga processed foods, sugar, sweetener, tanggalin po natin. Then, syempre yung water pa rin natin. Pwedeng dehydrated kaya tumataas ang uric acid. Fluids. Okay? Okay. Ayan. Doc. 2 years na po ako sa low carb. I feel great. All my lab results are normal. Kita nyo? It will take years. Hindi yan month. Yung iba kasi gusto after 2 months, 3 months, normal na lahat. No. Wag po kayong maiinip. Usually, no, it will take 12 weeks bago makita yung improvement sa mga naglo-low carb. Pero yung iba, nakikitaan ng 2 weeks, 1 month. Kaya ako na-amaze ako sa individual approach na ginagawa, no? Individual talaga. Iba-iba ang katawan natin, nakakagulat. Tuwang-tuwa sila in 1 month from yung kanyang creatinine from 385 naging 245 in a month. Never niyang na-experience. Ang palagi niyang na-experience, pataas ng pataas ang kanyang kreya. Okay? So, nung ginawa niyang low carb, amazed siya. And sa tingin niyo, hindi niyo gagawin to? Kung ang inyong kreya nag-improve, definitely gagawin mo yan. Kasi, ayaw natin ma-dialysis. Okay? Yan. Okay. Good evening. Paano ko po makatulog or may insomnia? Ano po ang tamang proseso para makatulog po? Okay. Doon sa mga nahihirapang matulog, tigilan nyo ng kape, tsaa, kokwa. Stop. Tapos, patayin ninyo ang gadget ninyo. Maraming porsyento, no? Mataas ang porsyento na ang nagpapapuyat sa atin ay gadget. Tapos, take warm bath before 1 hour before bedtime. Pwedeng kahit hindi mabasa ang buhok para ma-relax ang muscles natin. Magpaaraw tayo sa umaga. Diyan nyo isasabay yung exercise, 30 minutes cardio, no? Habang nagpapaaraw. Libreng melatonin po ang araw. Tandaan po ninyo yan. At pag nag-nap kayo sa midday, sa gitnang araw, no? Nap, 20 minutes lang ang nap. Huwag nyo nang sosobrahan yan. Kung hindi, mahihirapan kayo makatulog ng gabi. Okay? Gawin nyo po muna yan. Pagka hindi umubra, saka tayo magbibigay ng mga supplements. Okay? So, consult na yan. Alright. Okay. Okay. Paano po ang pagkain sa low carb kung may enlarged prostate? Okay. Strict. Doon lang kayo sa safe food list. Iwas kayo sa caution food list. Mag-strict low carb tayo. Drinking your proper fluids. Doing exercise. We need lahat itong mga lifestyle na ito ayusin natin. Okay? Ayos lang po ba sa kidney ang puro meat? Okay. Ang gandang tanong yun Okay. If you have no health condition, chew your meal
No? Chew your meal properly 20 times or more before swallowing. Stop when you are already full. Paano natin malalaman na hindi tayo nag-overeat? Okay? When you stand up after a meal, dapat hindi mabigat ang tiyan. Okay? Comfortable pero hindi siya yung alam mo hindi ka gutom tapos comfortable ka. Yun. Pero kapag mabigat ang tiyan nyo, okay, nag-overeat na po tayo. Okay? Ngayon, kapag may problem ang kidney natin, saka tayo aayusin muna natin, i-address natin. Baka nga, yung iba kasi, sobra-sobra yung mga nakakain, meron palang damage ang kidney. Okay? We need consultation. You need consultation, you need baseline labs. Okay? Ayun, Doc, nag-try ako mag-low carb, nahilo ako, kaya hininto ko. Marami po sa inyo, ganyan po, no? When they do low carb by themselves, nakaramdam ng hilo, nakaramdam ng palpitation, sumakit ang ulo, nanlata ng hina, natakot, bumalik ulit sa high carb. Tandaan niyo, nung kumagat kayo ng pandesal or tinapay, nawala yung mga nararamdaman nyo, di ba? Yes, mararamdaman nyo yung discomfort on the third day. Yung iba, third day. Kaya, pansinin nyo, on the third day, makaramdam kayo ng discomfort, kumain ka ng high carbs, mawawala. Yan yun. Pero, kung nag-stick kayo sa low carb, nag-sip lang kayo electrolytes, malilesen yung nararamdaman, or pwedeng hindi nyo na maramdaman. Kasi, nadidehydrate na tayo. Kaya nga kailangan natin ang electrolytes. Okay? Kung hindi ma-address ng electrolytes ang mga nararamdaman natin, gutom. Kung hindi na-address ng pagkain, ng electrolytes, ibig sabihin palaging puyat. Ngayon kung hindi puyat, hindi na-address, saka tayo magpakonsulta sa doktor. Ibig sabihin, hindi ito ang cause ng inyong mga nararamdaman. Baka merong mas deeper pa. Okay? Baka nga may heart problem tayo. Kaya kadalasan, may mga patient akong minomonitor. Kapag hindi nawawala yung chest pain nila, pinapapunta ko sa ER. Papagawa ng laboratory para malaman kung inaatake sa puso. Normal. Tapos, ang nangyayari, dehydrated nga. Kasi mababa ang sodium. Marami pong na-admit sa mga naglo-low carb. Bakit? Dehydrated. Bagsak ang sodium, yung iba naman, sobra ang sodium. Bakit? Nasosobran sa asin. Okay? Kaya nga, much better is gumawa po kayo ng electrolytes drink para hindi po nasosobrahan ang inyong mga asin at hindi nakukulangan ang inyong mga asin. Marami po nagkukos ng dehydration, hindi lang sa sobrang asin. Pwede rin po na kulang ang asin. Okay? Doc, I'm pregnant pero mataas daw po ang sugar ko, sabi ng OB ko. So mag-ingat po tayo, no? If you have gestational diabetes, no? Ang problematic diyan hindi lang ang mother, pati ang baby. I should know, no? Yung mga patient na ang mga mother diabetic, nagkakaroon ng problem pagdating na sinilang yung kanilang mga baby. Pwedeng mag-hypogly ang mga baby, mag-convulsion dahil sobrang bagsak ang kanilang sugar. Kaya ingat-ingat po, we need to control all those foods na nagpapataas ng inyong sugar. Okay, next time, ile-lecture natin, ano ba yung mga pagkain na nagpapataas ng sugar? Siyempre, alam na natin yung mga sugary food, sugar drink. Pero, meron din mga pagkain na hindi matamis na nagpapataas ng mga asukal natin. Kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Okay? Kung hindi naman tumataas ang sugar nyo, well and good. Napakaswerte ninyo. Kasi mas marami sa atin na pagka kumain ng mga pagkain na nagpapataas ng sugar, iyan ang damaging sa ating organ. Pagka hinayaan natin na palaging mataas ang sugar. Kaya pagka ko ng pasyente na diabetic, sabi ko kailangan na natin pababayin to. Kasi hindi natin, we will never know kailan aatake yung complication ng diabetes. Ano ba yung complication, Doc? Ito, ma-stroke ka. Alam niyo ho ba, na kahit normal ang BP mo, pero uncontrolled ang sugar mo,
pwede kang ma-stroke. Pwede kang atakihin sa puso. Pwede kang magkaroon ng kidney disease, madadialysis. Pwede kang maputulan ng paa, amputation. Matusok lang yung paa ninyo, nagkasugat, hindi gumagaling, nangitim agad. Pwede kang maputulan. Okay? Or, pwede ka rin mabulag. Yan yung tinatawag na diabetic retinopathy. Manlalabo, may dot na nakikita, and then eventually, black na. Okay? Yan. Doc, hindi na ako kumakain ng rice, pero tumataba pa rin po ako, pati sweets, hindi na din ako kumakain. Okay. Aba, kailangan nating alamin, bakit kaya? Okay? So, if you are doing the low carb, focus ka lang sa safe food list, yung sa color green. Baka kasi naglo-low carb ka, pero ang focus mo dun sa caution food list. Pagka ginawa mong araw-araw ang caution food list, alam niyo ba, nagiging kayo ng timbang? Yes, hindi kayo maglulus ng weight. Mag-gain kayo na mag-gain. Tapos, tataas pa yung cholesterol. Okay, so focus more on the safe food list. Eat when hungry, stop when full, do fasting. Kung ano lang kaya, hindi natin ipipilit yung fasting, ha. Kaya nga, pagka nag-low carb kayo, ang fasting will be chicken feed. Napakadali. Madaling gawin ang fasting pagka naglo-low carb. Okay? And then, syempre, you do cardio exercise and resistance exercises. Okay. Okay. Bakit po lalong tumataas ang uric acid kahit umiiwas na sa mga bawal? Di ba ang alam natin mga bawal pagka mataas ang uric acid? Purine. Kaya nga, low purine diet. Which mean, pinapaiwas kayo sa baka, pinapaiwas kayo sa mga karne, no? Mga red meat, iwas-iwas. Pero bakit tumataas pa rin ang uric acid? Number 1, dehydration. Hindi kayo umiinom ng tubig. Number 2, fruits. Alam niyo ho ba, ang fruits nagpapataas din ng uric acid? Yes. Kaya pagka napansin niyo, nagkakaroon kayo ng gouty arthritis o tumataas ng uric acid, aba, lubayan niyo ng prutas. Kasi sigurado, ang thinking niyo, ang fruits napaka-healthy. Okay? So, tandaan niyo, marami ng GMO na prutas. Okay? Iwasan natin mga to. Kung matataas ang uric acid natin. Okay? Yan. Okay. Ask ko lang po, pwede po ba mag-low carb ang 87 years old na may bukol sa ovary? Ang question dyan, gusto ba nung 87-year-old na mag-low carb? Hindi dapat natin pinipilit ito. Okay? Marami po ako mga patient, 74, 77, 82, 87 years old, 90 years old, naglo-low carb. Bakit? Doon nila nakuha ang freedom sa mga sakit. Lalo na, no, may bukol sa ovary. So, ano yung mga bukol na yan? No, kailangan natin malaman ano itong mga bukol na to. Okay? So, need consultation. Need natin makausap yung pasyente because we cannot impose, no? We cannot. We only, no, i-motivate lang natin. Huwag nating pilitin na mag-low carb. Ipakita natin ang ating paglo-low carb na dito gumaling ka. Pagka nakita nila ang magandang dulot ng paglo-low carb sa inyo, susunod lahat. Totoo yan, susunod lahat. Pag nakita, gumandang kutis mo, gumanda ang itsura mo. You know? Sa umpisa, magtataka kayo, bakit ang payat-payat mo? Bakit parang mukha kang may sakit? Yan ang tinatawag na wasting phase. Nag-transition kayo, nung nawala yung mga discomfort, no? Feeling nyo very energetic, nag-adapt na kayo. Kaso, ang nakikita naman sa inyo ng iba, may sakit. Yan yung wasting phase. Diyan, papasok na yung after ng wasting phase, recovery phase. Ano yung recovery? Kasi nagbubuhat na tayo, nagli-lifting exercise na, nagka-cardio,
And lahat to ay nagtutulong-tulong para maging healthy ang ating katawan. Okay? Ilang hours po ang fasting, Doc? Okay, listen to your body, eat when hungry. Huwag niyo nang oorasan ng fasting. If you are doing low carb, eat when hungry. Kahit 5 times pa kayo magutom, kumain lang. Basta nasa safe food list, magugulat na lang kayo. After 2 weeks, 3 weeks, 1 month, uy, ba't hindi na ako nagugutom? Listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Diyan mapupunta yung ginagawa niyong paglo-low carb. Makikita ninyo. Magagawa nyo na yun 14 hours, 16 hours, 18 hours, 20 hours fasting. Madalas ako, no? Every Wednesday, from 8:30 a.m. hanggang 5:30, walang kain-kain. Yan. Kain-kain natin yan. Okay. Ayan. Ano po mas better, brown rice or white po sa diabetic person? No rice. Much better. Okay? Papataas pa rin ang sugar yan. Kaya usually, no, mga binabantay kong mga diabetic, tinatanggalan ko talaga ng mga rice. Unless, no, if you are 70 years old, hindi ako strict yan. Inaalagaan ko. Pero kung gusto niyang magpa-monitor, mabantayan, we can do the strict low carb for 70 years old and above. Kasi meron ako mga patient ganun, 74. Doc, gusto kong matanggal ang insulin tsaka medication. I-guide mo ko mag-strict ako. Okay. In 2 months, no, natanggal ko insulin and oral medication. Follow up, normal FBS, normal HbA1c. Okay? So, if you are diabetic, we need to be strict. Alam niyo bakit? Ang daming complication ng diabetes. Nakakatakot na sakit yan. Hindi yan simple. Okay? Huwag niyong isiping simple ang diabetes. Kasi kung hindi nyo makorek yung diabetes niyo, ang daming complication, nakakatakot siya. Okay? Ayan. Okay. Bago lang ako nag-medical, fet naman ako. Kaso sa ECG ko may problem, binigyan ako ng gamot Cardipress at Etervash. Okay, so statin. Okay, usually, no, pagka may mga nakita sa ECG, ang question yan, do you have chest pain or shortness of breath? Kung meron, mag 2D echo, stress test, kailangan ng cardio clearance. Okay? Kadalasan, ang abnormality sa ECG, lifestyle. Okay? Bawal magpuyat. Mga nagpupuyat dyan, nagkakaroon ng problem sa ECG. Nagkakaroon ng chest pain. Okay? Doon sa mga puro chichirya, processed food, nagkakaroon ng mga problem sa ECG. Naalala ko ulit, yung 12 years old na bata, coach pa niya sa taekwondo ang nag-report sa magulang na pa-check up ang bata dahil yung sa training ng taekwondo, napansin niya na mas palagi siyang pagod or hinihingal. Okay? So, nagpa-consult, nagpagawa ng ECG, no? ECG abnormal. Pinakinggan ko ang puso, irregular heartbeat. Okay? So, binago natin, tinanong ko muna ang parents, ano ang palaging kinakain, ano ang lifestyle ng bata, puro junk, puro process. Sabi ko, okay, ayusin natin ang kanyang kakainin, eat healthy foods, no? Bawal na ngayon na itong mga junk foods na to. After 2 months, repeat natin ECG. Yes. Pagbalik niya, sabi ko, Mami, wag muna natin tingnan yung ECG. Papakinggan ko muna yung puso. Nung pinakinggan ko ang puso, napakagandang tibok. Dugdug, dugdug, dugdug. Regular ang heartbeat. Sabi ko sa mother, kahit hindi ko tinitingnan, ang ECG niya, normal. True enough, normal siya. By changing your lifestyle, by eating real foods, gumandang ECG. Nakaka-amiss, di ba? Nakaka-amiss. Wala tayong binigay na gamot. Binago lang natin yung kinakain, binago lang natin.
Sabi ko, bawal ang puyat. Binago ang lifestyle. Nag-improve. Kaya, kung gusto nyong mag-improve, need natin alamin ang lifestyle natin dati at bakit tayo nagkaroon ng ganitong sakit. Kung sa tingin ninyo, ang mga gamot na iniinom nyo, hindi nag-i-improve ang inyong health, aba, wag na nating hintayin na abutin tayo ng 1 dekada, 2 dekada, 3 dekada, inom ng gamot, but hindi binabago ang lifestyle. Sa tingin nyo, mag-i-improve ang health ninyo? Hindi. Medication has benefits, but if you're not going to change your lifestyle, sasabihin ko sa inyo, walang benefit ang gamot. Yes, may benefit siya kung aayusin ninyo ang lifestyle. Sa lahat po, no, if you're going to start a low carb, please do baseline lab, consult first your trusted doctor, or kung sino yung mga naglo-low carb na physician, puntahan ninyo, magpakonsulta kayo. Alamin ang dapat na kainin, alamin ang dapat na gawin. Kasi, kung mali-mali ang gagawin ninyo, matatakot lang tayo sa paglo-low carb. Or, magkakaroon lang ng problem, ma-admit, masisisi natin ang low carb. We need to do this properly and safely. To be the best version of yourself, you need right mindset, proper low carb nutrition, doing fasting, and having an active lifestyle. Adapt, and you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!